Dito po pag-aaralan natin paano ba natin basahin yung charts, no? Kasi pag nakikita natin yung charts, di natin alam kung saan papunta yan, ano ba ibig sabihin yan, saan ba tayo bibili, saan ba tayo magbebenta. So sana po lahat ng mga katanungan natin na gano'n, mas mabibigyan natin ng light, no? After nitong series na to. So 3-part series po to. Number 1, pag-uusapan po natin ngayon ay candlesticks. Number 2, supports and resistances. At number 3, yung ating trend po. So simulan po muna natin sa candlesticks, no? Ngayon, kapag tinignan po natin yung charts po natin, ayan, so ito po medyo magandang example po ng mga charts. Sa ngayon, hindi po natin masyadong naintindihan ano ba ibig sabihin yan, no? Bakit ba may mga parang mukhang candlestick dyan na white, may mga black, tas yung iba may tusok, yung iba wala, yung iba malaki, yung iba maliit. Ano kaya ibig sabihin ng mga yon? Now, para simplihan po muna natin, makikita nyo po na yung chart po na ito ay Euro USD. No? Tapos nakasulat po dyan ay H1, ibig sabihin, each candlestick is 1 hour. No? So, isang oras po kada kandila na nakikita nyo. At yung mga boxes na nakikita nyo, yan po yung mga candlesticks. No? So, ang tawag po dyan ay candlestick chart. Ngayon, kapag white po yung candlestick, ibig sabihin po umakyat yung price. Kapag black po yung candlestick, ibig sabihin po bumaba yung price nung oras na yun. So, pwede nyo po actually palitan yung mga time frames na nandiyan po. So, for example, ngayon, nakasulat dyan, H1, pwede nyo gawing D1. Kada candlestick po dyan ay isang araw, pwede pong weekly, monthly, 4 hours, 30 minutes, 15 minutes, 5 minutes, at 1 minute charts po. So, yung itsura po ng mga candlesticks na yan, magkakaiba yan, depende po sa paggalaw ng presyo noong panahon na yon. So, kung titingnan natin itong D1 charts na to, kung white yan, kanwari, ngayong araw, white siya, so far, umaakyat yung presyo ngayong araw. Kahapon po, white din siya, ibig sabihin umakyat yung presyo kahapon. 2 days ago, black yung candlestick, ibig sabihin naman po, bumaba yung presyo 2 days ago. So, yan po yung general na idea natin ng candlesticks po. So ngayon, pag-aralan natin yung parts ng candlestick para lalo po nating maintindihan kung ano ba yung mga pinag-uusapan po natin. So ito po yung ating candlestick anatomy. Kumbaga ito po yung parts ng ating candlestick. At simpleng-simple lang naman po yan. Meron po tayo dyang dalawang klase ng candlesticks, Meron tayong bullish candlestick at bearish candlestick. Ibig sabihin po ng bullish ay umakyat yung presyo. Yan po yung color white. Tapos bearish candlestick po, ibig sabihin bumaba naman yung presyo. At yun yung color black na nakikita po natin. Ngayon, yung ating candlestick po dyan, mapapansin nyo po na meron tayong parang rectangular area, parang box na area. Yan po ang body ng candlestick. At nandyan po ang ating opening at ang ating closing price po. So, ibig sabihin, itong bullish candlestick muna yung unahin natin. Ito po yung opening price niya. Ibig sabihin, nung nagsimula po yung candlestick na yan, dyan po nag-start yung price. Tapos, itong closing price po, dito po natapos yung presyo nung natapos na po yung candlestick na yan. So, kung sasabihin natin na isang buong araw yung candlestick na yan, dyan po nag-start yung price sa opening price at dito po nagsara sa closing price naman nung natapos na yung araw. Ngayon, ano naman tong high at saka low? Ano yung tusok sa taas at saka sa baba na yan? Yan po yung highest at lowest points na inabot ng presyo noong candlestick na yan. Kasi ang galaw naman, sabihin natin sa isang araw, hindi naman yan mula dun sa opening price tapos dumiretso siya agad doon sa closing price, Malamang, bumaba muna siya ng konti at umakyat muna siya bago nagsettle doon sa closing price. So, pag tinignan natin yung candlestick na yan, binigyan pa tayo ng mas marami pang information dahil doon. So, kung isipin natin, yung galaw ng candlestick na yan, ito po yung opening price, alam natin dyan, nag-start yan, at eventually, alam po natin na inabot niya yung dito sa low. Tapos, alam din po natin na umakyat siya all the way hanggang dun sa pinakatuktok sa may high po. And then eventually, bumaba po ulit siya at nagsara po dyan sa may closing price. So, hindi naman eksaktong ganyan yung galaw ng presyo, pero may idea tayo na generally ganyan po yung flow ng price doon sa candlestick na yan. Ngayon, kung titingnan naman po natin yung bearish candlestick, pareho lang naman po sila, baliktad lang yung opening at yung closing price. Nagsimula siya dito sa taas, tapos nagsara naman po siya dito sa may baba. So, nagsimula siya dito sa opening price, umakyat hanggang doon sa taas, bumaba hanggang dito sa low, at eventually, nagsara po dito sa ating closing price. So, ngayon, alam na natin yung parts ng ating candlestick na yan.
So, para saan naman yun, no? Sige, coach, para saan naman natin magagamit yon? Well, your candlesticks po, they actually tell you a story, no? Ibig sabihin, binibigyan tayo ng maraming information kung sino ba yung buyers ngayon at sellers sa market. Kung mas marami ba tayong buyers or mas marami ba tayong sellers sa market. Kasi kung mas maraming buyers, ibig sabihin, most likely tataas po yung presyo. Kapag marami po tayong sellers, most likely bababa naman po yung presyo. So, paano natin malalaman yon pag tinignan natin yung candlesticks natin? So, tignan muna natin yung candlestick doon sa may buying pressure, no? Yung color green na candlestick. Same lang po yan as white candlestick kasi pwede nyo naman po baguhin yung kulay ng candlesticks, no? Depende po sa preference nyo. So, dito po sa bullish candlestick na to, yung color green, identify muna natin yung parts. Ito po yung opening price at ito po yung closing price. Ito po yung high at ito naman po yung ating low. So, dyan po, makikita natin na maliit yung body, no, nasa taas ng candlestick, tapos mahaba yung tusok sa ilalim. Tandaan nyo, ang tawag dun sa tusok na yan ay shadow or wicks, no? So, wicks, parang mitsa ng kandila. So, dito po, paano natin ngayon masasabi na malakas ang buying pressure? Isipin po natin, paano ba nabuo yung candlestick na yan? Paano ba gumalaw yung candlestick na yan? So, simulan po muna natin dito sa opening price. Alam natin dyan nagsimula yung presyo. And at one point in time, alam po natin na bumaba siya hanggang dyan po sa may low. No? So, bearish na bearish po yung candlestick, no? Bagsak na bagsak yung presyo. Pero pagdating po dito sa low, suddenly, nagkaroon po ng very strong buying pressure. Kaya ang nangyari po, napilitang umakyat ulit yung presyo at lumagpas pa po mismo doon sa kanyang opening price. So, kung ganyan po yung galaw ng presyo, sa tingin natin, sino kaya yung lamang sa market? Buyers kaya o sellers? Malamang, yung buyers yung lamang sa market. Kasi kita nyo, bagsak na bagsak yung presyo kanina, biglang lumipad, no? So, yan po yung buying pressure. Ngayon, yung selling pressure naman, same idea lang po. Kung identify natin yung parts, ito ang opening price, ito po ang closing price, ito yung ating high, at ito naman po yung ating low. So, kung dito po nag-start yung price, alam po natin at one point in time, umakyat po siya all the way hanggang dyan sa may tuktok, and very bullish po yung galaw ng presyo. Pero pagdating po dun sa taas, suddenly nagkaroon po ng very strong bearish pressure, kaya po napilitan yung presyo bumaba, and it even went lower than your opening price. Kumbaga talagang bumagsak siya. So dito po, alam natin na mas lamang ngayon ang sellers sa market. So yan po yung dahilan, no, kung bakit ba natin inaaral yung candlesticks na yan. Kasi binibigyan tayo ng idea kung sinong mas lamang sa market ngayon at gusto natin sila sana sabayan. Kung buyers, gusto natin bumili. Kung sellers, gusto po natin magbenta. Ngayon, sige, medyo naiisip na natin, okay, sige coach, medyo naiintindihan ko na ng konti yung parts ng candlestick, medyo naiintindihan ko na yung buying pressure, selling pressure, no, kung para saan ba yung ginagamit. Pero, ang tanong ko ngayon, paano ba natin i-quantify yan? No? Paano ba natin talaga malalaman kung bullish ba yung candlestick or bearish ba talaga yung candlestick? Simple lang po. Actually, marami naman po mga paraan para gawin to. Pero personally, ito po yung ginagamit ko. So, isipin nyo po na kada candlestick na nakikita nyo, meron po tayong scale from 0 all the way to 100%. No? Yung 0 natin nasa low, tapos yung high natin, nandun po yung 100%. So, kung titingnan po natin yung candlesticks dito, kung nagsara po yung presyo, no, somewhere below 40%, okay, ibig sabihin po nun, bearish yung candlestick. Kapag nagsara po siya sa may gitna, 40 to 60, neutral po yun. Kapag nagsara siya above 60%, bullish po yung candlestick na yun. So, ngayon, gawa tayo ng example, no? Para mas maintindihan natin ng konti. Itignan nyo po kung saan nag-close yung price relative to your low and high, no? At what percentage siya nagsara doon sa scale natin. So, tandaan natin ang low natin ay yung 0% at yung high natin ay 100%. Ngayon, titignan natin saan nagsara yung presyo. Okay? So, sabihin natin yung candlestick natin, ganito ang itsura. Nagsimula po siya dito, and then bumaba po siya hanggang dito sa low. Okay? So, tandaan nyo, yan po ang ating 0%. Tapos, bumalik po yung presyo at umakyat po all the way hanggang dun sa may pinakataas. No? Umabot po siya hanggang dun sa pinakataas. At yan po, kinarate niya yung high. Tapos tandaan nyo, yung high po, yan ang ating 100%. Okay? Tapos, bumagsak ulit yung presyo at dito po nagsara. So, ito po yung ating closing price. Ngayon, ang tanong,
sa anong percentage po nagsara yung closing price relative doon sa ating low at high. So kung ang low natin nandito ay 0%, tapos ang high po natin ay 100%, yung closing price po natin dito banda nagsara. So hindi naman po kailangan eksaktong-eksakto, pero roughly nasa mga 80% po yan. Kung ito ang 0, yun ang 100, nandito po banda nag-close yung price, ibig sabihin nasa mga bandang 80% yan. At kung nagsara po yung price, anywhere above 60%, then bullish po siya. Naturally, kung mas malapit po siya sa 100%, mas bullish siya. On the other side of things naman, kung tinitingnan natin yung bearish pressure naman, if it closed below 40%, then bearish po yan. Kapag mas malapit siya sa 0%, mas bearish po yan. Okay? Ngayon, gawa tayo ng isa pang example, no, para talagang lalo nating makuha. Ito po, mas mahirap. May mga candlesticks po na color white, no? Ibig sabihin bullish yung candlestick, pero ang binibigay sa ating bias baliktad. Paano kaya nangyari yon? Sabihin natin nagsimula yung presyo dito, no? Tapos bumaba siya ng konti, okay? Nandito po sa may 0%. So yan po yung ating low and that is our 0%. Okay? Tapos umakyat po yung presyo ng hanggang doon sa may pinakataas po, hanggang sa may pinakatuktok. So that created our high. And then tandaan nyo, yan po yung ating 100%. Tapos, bumalik ulit yung presyo at bumaba ulit siya. At dito po banda nagsara. So, dyan po yung closing price. Kung titingnan nyo, umakyat yung presyo mula opening price hanggang closing price. Pero, kung isipin natin, bullish pa rin kaya itong candlestick na to? Textbook will tell you, oo, bullish siya. Kasi umakyat yung presyo eh. Pero kung isipin natin, sino kaya mas lamang sa market ngayon? Buyers kaya o sellers? Tingnan natin kung saan din siya nag-close. So, same rules. If this is 0%, that is 100%, nag-close siya somewhere around 25% siguro. Again, hindi naman po kailangan eksaktong-eksakto, pero definitely below 40% yan. Ibig sabihin, bearish pa rin po yung candlestick kahit na white po yung color ng ating candlestick. Okay? So, yun po ang tamang pagbasa ng ating candlesticks. So, ngayon, silipin muna natin sa ating MetaTrader platform and maghanap tayo ng mga mas relevant na mga examples po. So, dito po sa platform na to, silipin natin yung mga recent candlesticks. So, ito po, simpleng-simple, that is a bullish candlestick. Itong pangalawa naman po, that one is a bearish candlestick po. Kasi kita nyo, bagsak na bagsak. And then, itong next po na candlestick, medyo malapit po sa neutral yan. Okay? Hanap po tayo ng mas mahirap na example, kagaya ng mga sampulan po natin kanina. Ito po, napakagandang example. So, ito po, colored white. Pero kung isipin natin, dito siya banda nag-close sa may ilalim banda, malapit siya sa 0%, then that is still bearish. At true enough, bumagsak na naman yung presyo mula doon. Okay? So, yan po yung tamang paggamit ng candlesticks at tamang pagbasa ng candlesticks. Ngayon, konting disclaimer lang. Sir, ibig sabihin ba pag bullish yung candlestick, buy na kagad ako? Pag bearish ba yung candlestick, sell na ako kagad? Huwag po muna agad. Itong mga candlesticks na to, kapag nakita natin to sa mga areas kung saan natin gusto mag-buy or mag-sell, saka lang natin siya susundin. Kumbaga, gagamitin natin to na confirmation sa market. Okay? So, para natin malaman kung saan tayo dapat mag-buy or mag-sell, dito po natin kailangan yung tulong ng ating supports and resistances. Alright? Alright, so kuha nyo na. Ayun po, ano,